Hello po mga kabayan, good morning sa inyong lahat. Happy Sunday today. Ayan, nandito po ako ngayon sa Luzon. Umuwi muna ako dito sa Laguna dahil nag-birthday po nung isang araw ang aking kuya at si Teacher Nida. Ayan, nag 50th birthday po yung aming kuya. So kaya umuwi po kami and mga kapatid ko na simpleng celebration lang with the family and close friends. Ayan, at napanood nyo dun sa vlog ni Tito Herns TV. So yan po ay pinaglaanan ko din ng time at ang oras para makasama ulit ang pamilya. So, pero sandali lang po ako ngayon dito at kailangan ko ding bumalik ng Davao. On Wednesday morning ay nasa Davao na po ulit ako para masundo na natin ang Koreana girl yan, na si Krishna. Yan, abangan nyo po yan. And bukas ay darating naman po si Tita PB Lab. Nandito rin siya, kaya sakto din yung aking pag-uwi para magkita po kami. Darating ulit si Tita Carmi from USA, yan, mula Amerika. So magkikita kami. Alam niyo naman pag nandito si Tita PB Lab, hindi pwedeng hindi kami magkikita bago siya umalis at saka bago ulit siya pagdating at saka bago ulit siya umalis. Yan, ingat tita sa biyahe. Ngayon ay lagi ko na babiyahe na siya. See you soon. See you tomorrow, tita. I love you. At diretso rin siya ng Abra. So ngayon naman ay dahil nandito nga ako sa Luzon, syempre yung aking mga anak-anakan dito sila Jeffrey, si Russell at saka si Mylene ay bibisitahin natin at kakamustahin natin. And yun nga, para paliwanagan ko ulit sila, no? At yung nangyari kay Ninita, kung ano yung mga sa lobby nila, para at least makita nila yung ginagawa natin ay seryoso tayo sa mga ginagawa natin. So para ma-advise ko ulit sila mga kabayan. So let's go, pupunta muna kay nanay dahil kakain po ako. Doon ako nagbe-breakfast. Yan, dahil Sunday ngayon wala sila ate, nagsimba siguro, kaya maaga silang umalis. So ako naman ay didiretso muna kila nanay para makapag-breakfast. So let's go. Siyempre pag ako po yung naririto, yan, pag ako ang umuwi, ako din ang driver. Ako ang nagda-drive. Malapit lang naman yung kinananay. Pag nilakad siya ay ano lang siya, 5 to 10 minutes depende. Pero karon na lang ako kasi may pupuntahan din tayo. So para so alam ko excited kayo sa pagkuha natin kay Krishna. Maraming natutuwa, no, sa ginawa natin para sa kanya. Naawa naman talaga ako sa bata kasi sayang, alam niyo may future siya. Yun yung mga gusto kong tulungan, yung ang puso ay palaging nasa pamilya. I know hindi natin obligasyon ng ating family kapag tayo ay yung bang lumalaki na, yung hindi natin talaga fully, kumbaga hindi natin sila fully obligations, like halimbawa yung mga kapatid na may mga asawa na, hindi natin obligasyon yun. Siyempre may mga family na sila. But yung genuine heart ba, no? Yung genuine heart natin sa pagtulong sa pamilya, kahit ganun pa man yung sinasabi na hindi natin obligation. Pero kung ang puso mo ay nasa pamilya, pamilya pa rin. Napaka-importante ng pamilya. Minsan nga ay halos wala nang natitira sa atin, sa iba matulungan lang yung pamilya. May ganun talaga, but hindi naman masama yun. Pero yun nga, syempre kailangan mo ring magtira para sa sarili mo kasi hindi naman lahat ng bagay ay kumbaga mabibili, no? Pero pagdating sa pamilya, kahit wala ka naman pera, basta nandyan yung support. So, syempre sa panahon ngayon talaga, hindi ka mabubuhay nang wala kang pera, diba? Yun kasi yung nagpapagalaw na sa mundo. Saludo ko sa mga bata na prioridad ay makatulong sa pamilya. Suklian ba? Pero in the future, pagka kayo ay kumikita na, importante pa rin na mag-save, unahin ang sarili naman, diba? Okay naman na tumutulong sa pamilya, pero syempre huwag kalimutan ang sarili kasi hindi natin alam ang mga mangyayari. Yung mga taong tinulungan mo ngayon ay hindi ka nakasigurado na tutulungan ka niyan
in the future, di ba? May mga ganong mindset, yung iba nagbabago ang ugali. Swerte na lang kung sa iyong pamilya at sa mga kapatid mo ay magbabalik ng pagtulong sa iyo. Pero kung hindi, huwag kang magagalit kasi ginawa mo yon dahil genuine yung heart mo sa pagtulong sa kanila. Huwag kang magagalit kung hindi ka nila balikan. Unang-una ay ginawa mo yon dahil buka na sa loob. Yun yung aking pamantayan. Kaya lagi ko sinasabi sa mga pamangkin ko na tinutulungan ko makapag-aral sila. Hindi ko hinahangad na ako'y balikan nila sa pagtanda ko, may mag-alaga or something. Ang priority ko ay mapag-aral kayo kasi para kapag kayo nakapatapos, hindi kayo maghirap, makakuha kayo ng magandang trabaho, kaya nyo yung sarili nyo. At kapag nakabuo kayo ng pamilya, yun din ang magpapa-asenso sa bawat pamilya sa pamagitan. Ako hindi na kahit balikan na tulungan pa. Kasi sabi ko nga, kaya ko naman yung sarili ko at pinag-iipunan ko. Hindi ninyo na ako obligasyon. Obligasyon nyo yung mga anak ninyong palakihin sa mga future na darating sa buhay ninyo. Ayan, dito na tayo kay nanay. Ang dami ko na sinabi. Ako'y makikikain. I'm going to eat breakfast. Diba, bilis lang ng ating biyahe. Sabi ko sa inyo, malapit na kami na nanay. Ako'y makikikain. At sana may pagkain. Walang pagkain, hindi tayo kakain. Kain muna tayo sa aking ina. Chuchay? Ayan, si Chuchay po, ang aming doggy na 10 years old na. Siya po yung mahal naming aso. Matanda na ito. Ayan, siya po yung una naming aso. Ayan, siya po ay saksi sa mga nangyari sa aming buhay. Kaya mahal na mahal namin ito si Chuchay. Nak, tayo nak. Tayo nak. Ah, come. Dali, dali. Dali, dali. Dali, dali. Dali, dali, tayo na. Tayo. Hindi na. Dali. Tamad ka? Tinatamad ka siya kasi umaga pa. Yan po ang pwesto niya, favorite niya dyan. Okay, dali. Dali, lapit na. Dali ka. Tamad ikaw? Tutulog ka pa? Tulog na. Tulog na dyan. Tulog mo na. Tulog na. O, say hi muna. Say hi. Hey, hi. Ito po ay PWD. Yan po ay may kapansanan. Yun, hindi po siya tuwid maglakad. Tulog mo dyan. Medyo malabo na rin yung mata niya. Sleep na. Sleep na. At puntahan naman namin ang the biggest one. Ang nakagasak sa akin. Kaya ako ay nagpaturok. Jaguar. Huh? Jaguar. Oh. Ayan siya. Pinalitan yung kulungan kasi pag araw ay lumalabas sa dito. Ayan. Aw. Kumain na kayo? Ay. Oh. Ayan si Udang. Ang baby Udang na makulit. Hi mo na. Hi mo na ikaw. Ang aking ulam. Prito. So yan, tapos na po akong kumain. Hindi ko na na-share dyan yung pagkain ko. Eh, nagpahinga lang ako din. Tumambay man ako din sa garden nila nanay. Masarap din yung tumambay. Pero pupunta natin si Jeffrey dun sa kanyang tinitirhan para malaman natin ang kanyang sitwasyon doon. Siyempre okay naman siya, but kada umuwi ako ay pinupuntahan ko palagi yung mga bata. So let's go, punta tayo. O yan mga kababayan, kasama na natin si Jeffoy. O kamusta naman, Jeff? Okay lang naman po. Okay. May sem break ba kayo? Hindi ko po alam. Pero tapos na exam na? Ano po, midterm naman ma. Midterm. Okay, sige to. Di ba nabalitaan mo yung nangyari kay Ninita?
Oh. Ano masasabi mo doon? Akala ko lang prank lang yun. Akala ko prank lang yun. Totoo pala. Ano lang. Anong masasabi mo doon sa ginawa niya? Kasi, ano kasi yung parang parang pinabayan. Hindi ko lang kininita. Kasi napanood ko po yun, pinabalik-balik ko po papanood yun. Halos parang nainis din po ako kay, sa dalawa po. At saka, ang nasabi ko lang po kaninite, kasi parang may yun. Parang sabi po sa, matigas daw ang ulo. Tapos, basta, parang siya. Tapos nagjuwa-juwa pa, may juwa pa siya. Nakita ko po yung sa mga may din niya. Na yung lalaki. Tapos, sabi ko na lang po kaninita na kung ano yung ginawa mo ngayon, ipagpatuloy mo na lang. Kasi si Daddy Paul po ay hindi na po sila makialam sa inyo. Lalo na si Nanelorna. At saka, dati pa hindi naman po kayo pinapabayan ng dati. Kaso lang, yung sa inyo po kasi yung opinion na lang po yung ginagawa niyo. Hindi namin po napakinggan po si Daddy Paul kung ano po yung mga advice niyo po. Kaya, ayun tuloy na binitawan na kayo dahil sa ginagawa niyo. At saka, lalo na rin si Nanelorna na pinabayaan din si Ninita. Hindi naman po pinabayaan po si Ninita, kaso lang hindi po yung kasi kapag ang gusto ni Ninita, parang approve na lang po yung Nanelorna po. Yan po yung nakita ko po sa kanya. At saka narinig ko na po yun. Yung kapag mag-disco daw si Ninita daw, magpaalam daw ka na Nanelorna, tapos si mama daw siya. Hindi dalawa na kayo nag-disco. Kasi si mama ka. At saka marami po yung, hindi naman po yung kinukonsente. Si Ninita, para lang naman po sa kanyang future at sa kanyang pangarap sa buhay. Kaya lang, kaso lang si Ninita po. May special po daw na doktor, yung dito pa si Ninita. Pinapacheck up po yung isip ni Ninita. Kaya yung parang nabilong po siya ng yung parang childhood adolescence, yung utak niya bumabay sa pagkabata. Parang 6 years old or 7 years old yung utak niya. Kasi parang doon lang po kay Nanelorna. Kasi hindi niya tinuturuan si Ninita paano yung gagawin. Yung kung ano po yung gusto ni Ninita po. Yung parang susundin din po ni Nanelorna. Kaya parang doon po ako nawa po sa inyo at saka nawa po ako sa inyo Daddy Paul at saka po yung sa mga sponsor po ni Ninita. At lalo na po si Tito Edito po. Nawa po ko sa kanya kasi kung dito naman po tayo kay Peking Bombay po. Hindi naman po mabantayan po si Ninita kasi may family na rin po si Peking Bombay po. Tapos kung kaya yung parang may karapatan po yung po kay Ninita po, yung mama po ni Ninita. Kasi yung anak na yan dapat may karapatan din sasabihan na huwag kang pumunta doon na baka may mangyari sa'yo. Tapos alam nyo na babae ka. Tapos alam nyo yung kung ano yung mangyari. Tapos dapat siya yung nanan niya dapat mag-concentrate kay Ninita po. Okay. Ayan. Alam niyo naman na tinanggal ko na siya. So, ito sinasabi ko sa iyo dyan, na posible ding mangyari kahit ikaw, si Mylene, o si Russell, o iba pang scholar natin, kung matitigas ang ulo. Diba? Nagbibilang tayo ng 1, 2, 3, binibigyan ng chance, pero pag sumobra na, hindi na pwede.
Okay? So kaya ito sinasabi ko to, sasabihin ko rin kay Lamaylin na hindi ko kinukonsente yung mga ganun ha. Ako ay seryoso sa ganong bagay. So kaya ikaw habang nandito ka, makinig ka sa lahat ng nagsasabi sa'yo, mapa ako, mapa si Lord J, si Lola, si Ate Joanne, si Ate Nida, yung mga kasama mo na naririto. Magpo-focus ka sa pag-aaral lang. Huwag kang mag-girlfriend. Huwag kang kasi pag nag-girlfriend ka, automatic tanggal. Okay? O bakit pinagbabawalan mag-girlfriend? Kasi possible na ma-focus yung attention mo doon. O possible na nag-aaral ka nga pero nag-girlfriend ka kung saan kayo pumupunta. So, na-divert na yung utak. Tatanggalin ko yun. Automatic. Ha? Tsaka ka na mag-girlfriend kapag nakagraduate. Pangalawa, yung sinasabi ko sa iyo, bawal gumimik, bawal ko sa magpunta. Kasi nandito ka na sa Maynila. I-remind ulit kita, ha? Kapag yung mga bagay na sinabi ko sa iyo nung nakaraan, i-remind ko ulit sa iyo, bawal gumala, bawal magsinungaling, lahat. Magtiis ka muna habang naririto ka sa amin. Okay? O, pwedeng magpaalam, sir. Daddy Paul, pupunta ako sa kaklase ko. Pupunta ako sa ganito sa mall. Kasi may bibilin kami. Payagan kita. Pag sinabi mo sa akin, Daddy Paul, may bibilin ako. Wala na akong deodorant, wala na akong ganito, gusto kong bubili ng ganitong damit. Pagsabi ka sa akin, bibigyan kita ng pera kasi may pera ka naman. Na pinapadala ng sponsor mo, nasa sa akin yon. Pagsasabi ka, ha? Papayagan kita. Pero, reasonable. Hindi yung umalis ka, bumalik ka dito gabi na. Nang ginawa mo, ay nandyan lang naman ang mall. Sa malapit lang kita papayagan. Hindi ka pwedeng pupunta ang lalayo. Ha? Okay, pagtiisan mo hanggang makagraduate ka. Kasi ganun talaga ang nag-aaral. Ginagayad namin. Pero kung hindi mo kami susundin, matulad ka sa iba, wala. Kasi ikaw, Jeff, napunta ka dito nang walang-wala kang kinalaman dito sa lungsod. Alam mo naman yon, wala kang alam. So kung hindi mo kami susundin at ang isip mo lang ang sarili mong susundin, although may sarili kang desisyon, pero hindi mo alam na may guidelines kang sinusunod. Ha? Okay, pag sinabi namin, Jeff, palaging dapat malinis ang kwarto mo. Nire-remind ulit kita. Dapat malinis. Pati ang banyo, lahat to. Oh, very good ka ngayon, malinis. Pati katawan mo, dapat laging malinis. Ha? Jeff, tapos na yung honeymoon period. Kumbaga, nakailang months ka na sa akin. Dito. Ano po ang? Ilang months ka na? Parang mag 7 months. Oh. Dapat yung panahon na yan, unti-unti mo nang natututunan lahat. Oh. Ha? Alam kong mahirap kasi yung pinalakahan mo, ganun pa rin yung ganun dun sa inyo Pero kailangan mo nang i-adapt yung ugali ng mga Tagalog, yung ginagawa namin dito sa sarili mo. Bakit? Kasi nag-aaral ka na. Pag nag-aaral ka, yung mga ginagawa mo, i-adapt mo yun sa mga natutunan mo kasi wala ka na dun sa bundok Ang makakaharap mo na palagit, makakasalamuha mo, mga Tagalog na. Oh, kaya kailangan yung kinikilos mo doon sa bundok, kalimutan mo muna. Kasi pagdating mo doon, yun naman ang ituturo mo sa kanila. Kasi hindi habang buhay, yung mga tao nasa sa bundok, magiging ugaling doon pa rin. Kasi darating ang panahon na magiging maunlad na rin yung lugar ninyo, yung ugaling ng mga Bisaya at Tagalog, halos magkaparehas yan Di ba? Ma-adapt na nila yun unti-unti. Kaya dapat ikaw, dito pa lang alam mo na, ha? O yung sinasabi ko sa'yo, na palaging malinis sa katawan, malinis dito sa bahay, i-maintain mo, ha? Okay? Kasi alam ko yun na nakagis na ninyo. O, ayoko nang makikita, halimbawa hindi lang ako, pagpupunta dito si Tito Lord J mo, hindi ka nasasabihin na, Jeff, linisin mo to pa ulit. No, ha? Ayoko nang ganun, ha? Kasi ikaw nandito ka na Di ba sabi ko sa'yo pagdating mo ng 1 taon na, tuturuan ka na namin, mayroon ka ng ref dyan, pwede ka nang magluto mag-isa mo. Kasi kailangan mo nang matutunan, Jeff. Yung 1 taon mo sa amin, tinuturuan ka pa namin. Doon ka kumakain, di ba? Pero pag naka-1 taon ka na at kaya mo na yung sarili mo, kailangan mo matutunan, ikaw na magluluto dito, almusal mo, tanghalian mo, pati sa gabi mo. Kailangan mo na yung matutunan, Jeff, kasi lalaki ka naman, kaya mo yan. Kasi para pag wala ka na sa amin,
Siyempre, hindi naman pagka-graduate mo, uwi ka na kaagad sa inyo eh. Di ba, hindi? O siyempre, baka dito ka pa mag-practice. O yung pagtuturo mo, baka dito mo mahanap. Hala, matuto ka. Even si Maylin, ganun ang gagawin. Si Maylin kasi, school pa lang, dito siya pwedeng pabayaan. So, pero pag nakagraduate na sila at sila, or kolehiyo na sila, pababayaan din namin sila. Although ngayon, marunong na magluto yung dalawa eh. So, kailangan matutunan mo yung Jeff, ha? O, napasok ba sa isip mo yung sinasabi ko? Opo. Oh, okay. So, wala akong makikita na pag sinurprise visit ka dito, makalat, dumi. Intindihan mo? Ayoko nung may naamoy na mabaho. Something, ganyan. Kilala mo naman kami, ayaw namin ng madumi. Oh. Wag na wag mo nga hayaan na may ganon, ha? Kasi pag ako ang nakakita nung Jeff sa'yo, masakit akong magsalita. Mabait ako, so mabait. Kahit sinamayin nung mga bago, ginaganyan ko sila. Hanggang sa matuto sila. Matagal din kami nag-adjust kay Maylin. Tsaka kay Ninita noon, nandito. Si Russell, ganun din. Pero, tinan mo ngayon, nagkukusa na ng mga bata. So, gusto ko ganun ang gawin mo, ha? O, hindi ito sinasabi ko sa'yo para pagalitan kita. Sinasabi ko ito sa'yo para sa ikapuputi mo. Kasi walang magsasabi nito sa'yo eh. Sasabihan ka ba ng kaklase mo niyan? Teacher mo? Hindi, sasabihin lang ng teacher naman sa'yo yung kailangan mo matutunan sa school. Pero pagdating dito sa bahay, hindi na yun nila sasabihin. Kami na lang magsasabi lang sa'yo. Ha? Okay, tapos ganito. Palagi mong yung bahay, pag iniwan, patay lahat ng ilaw. Ha? Pag di na masasabi, magkasunog. Tapos tayo niyan. Ha? Tapos ito, alam mo na, pag lumindol. O, pag halimbawa nasa sa loob ka ng kwarto mo at lumindol, labas ka kagad. Ha? O kung nandyan ka sa loob, yung namang kama mo ay may o doon ka lang muna. Pag nakita mo na nagtutumbahan yung mga doon ka sa ilalim. Sa ilalim ka ba natutulog? Sa babaw? Sa ilalim po. O, para magtumbahan yung mga hindi ka matatamaan. Then, labas ka. Ha? Huwag magpapanik, kung magsisisigaw. Save mo lang yung sarili mo. Okay? Yeah. So again, sinasabi ko to sa'yo, yung mga nangyari kay Ninita, para hindi na mangyari sa'yo. Ha? Even kay Maylin, kay Russell, at sa lahat ng mga scholar na nanonood sa atin, para hindi matulad kay Ninita. Okay? Seryoso kami, hindi namin kayo bibigyan ng another chance pag kayo nagkamali pa. Naintindihan mo, Jeff? Okay. So, ganun yung aking mga kababayan para sa kanila. Kasi para sa ikabubuti din nila po yan. Hindi natin pwedeng pinukonsente. Alam natin na si Ninita ay ganun. Kaya lang, hindi siya pwedeng hayaan na magpatuloy. Okay? Maraming nagsasabi sa atin na mga kababayan natin na bigyan ng second chance or another chance si Ninita. Pero hindi ko po masasagot yan, mga kababayan. Ikaw ba, Jeff, sa loobin mo, pabor ka ba na bigyan ng second or second chance, first chance, second chance, third chance, pang-apat na chance na to, pabor ka ba na bigyan ng apat na chance? Si Ninita? Parang pangatlo na yun. Pangatlo na yun. Hindi ako. Kaya lang po magbigay ng decision sa akin na lang. Parang wala na yata sa akin. Parang hindi na yata sa akin. Kasi parang pangatlo na yun. Tapos Tapos parang inabusuhan lang yung kabutihan na binigay niya sa kanya. Okay. Sige. So ngayon tanongin naman natin, kailangan ko rin makausap sila Maylin at saka si Russell po. Kawawa sa si Ninita. Si Ninita sana, kawawa sana si Ninita. Wala tayong magagawa eh. Kawawa talaga siya. Lang, yun yung pinili niya eh. Pinili niya yung decision niya. So, ang ko na lang dun sa kanya, edi magpakabuti siya. Diba? Wala tayong magagawa doon. Okay, sige, puntahan naman po natin si Maylin at saka po si Russell.
Sa ano po, sa prelim po. Okay naman po sa prelim po. Okay naman. Opo. Okay, so ngayon ay magtitingin lang po pala muna ako sa sponsor po ni Jeff. Salamat po kay Tito Roel Pony, kay Tita Debbie Pasiting Uwata, marami pong salamat. At kay Tita Jasmine Cookson na nagpadala sa inyo ng package. Nandiyan pa yung mga pinadala niya? Opo, nandito. Sige, tingnan natin. Tapos, nagpadala kasi yun sa kanya ng package. Marami pong salamat, Tita Jasmine. At magkikita kayo, uuwi si Tita Jasmine ngayong November 3 yata. Hanggang katapusan, nandito siya sa Pilipinas. So, ang sasama sa si Tito Lord J mo, ha? Saan po? Dito sa Maynila, pupunta kayo para magkita kayo ni Tita Jasmine, yung kanya pong sponsor. Ayan, kasama po natin ang dalawa. Ayan, si Russell at saka po si Mylene. O, kamusta kayong dalawa? Okay lang po. Okay, may pasok kayo? Wala po. Hanggang 3 po. May pasok, ay balik na po namin. Pasukan na po ulit namin sa 3. November 3. Okay, dahil dun sa earthquake, no? Okay. Okay, so di mag-exam na ulit kayo? Okay, so ayan. Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. O, napalitaan niyo yung nangyari kay Ninita, ano? Opo. Lahat naman po, lahat na po yung sinabi ko po sa kanila noon. Nung papaalis pa po si Nita, tapos nung birthday ko rin po dito, yung dito rin po sila Nanay Lorna, nasasabihan ko rin po si Nita o si Nanay Lorna rin po. Kaya parang wala na po akong masabi po sa kanila na ano kasi wala na po akong masabi sa kanila kasi lahat naman po yung inano ko na kay Ninita. Nung dito pa nga lang po si Ninita, gabi-gabi ko po yung sinasabihan. Kasama si Russell din po, pinagsasabihan po namin. Kaso di ko pa alam kung saan na po niya nilagay. Sana po kahit ano po, hindi na po siya kasali sa hindi ay tinanggal na po siya sa scholar. Sana po mag-aral pa rin po siya. Sana po hindi pa rin po siya titigil sa pag-aaral. Huwag mo muna mag-asawa. Mahirap. Dapat inisip ni Net na mahirap. Dapat inisip niya kung ano yung papatunguhan niya pag nag-asawa siya, pag nabuntis siya. Kaya dapat pinahalagaan niya kung ano yung mga sinabi ng mga lahat ng PB team, kung ano yung mga inano dapat tinandaan niya. Lahat ng advice dapat inano niya kasi mahirap, lalo na pag nanganak, pag nabuntis. Okay. Kawawa. O, ngayon, so ulitin ko ulit sa inyo, ha? Huwag kayong tutulad sa kanya. Ha? O, alam nyo na yung mangyayari, ha? O, kahit nandito kayo, pag kayo nagka-boyfriend, papauwiin ko din kayo. O, ayoko mangyari sa inyo. Even si Jeff, kinausap ko kahapon. O, basta kami muna ang susundin nyo. Pag nakagraduate na kayo, tsaka na kayo yung ano ba, yung matured na isip nyo para doon. O, kaya pa ulit-ulit kong sinasabi sa inyo na hindi ako nagbibiro. So, pag binitawan ko, bibitawan ko. No? So, yun, nangyari kay Ninita kasi yun ang kagustuhan niya. And siguro, ay hanggang doon na lang talaga yung ano niya. So, sana nga makapag-aral pa siya. Mag-aral siyang mabuti doon. Kung maitutatapos niya. Pero yun nga, wala na akong magagawa kasi binitawan ko na siya. So, ano na lang, i-pray na lang natin na maging okay siya doon. Pero okay naman kami. Pwede pa rin naman namin siyang mabisita kung kailan namin gusto. Pwede rin naman niya kaming kausapin. Pero hanggang doon na lang yun. Hindi ko na sila pwedeng anuhin ulit. Kung ano man yung baka sabihin nila na baka magbago pa. O kung ano man yung iniisip nila ngayon. Hindi na nila pwedeng dagdagan pa yung problema na ibinibigay nila sa amin. Ha? O kaya gusto ko ganun din kayo, huwag nyo kaming bibigyan ng problema. Okay? Sana po sa lahat ng PB team po, sana po maano po nila si Net. Sana po maibalik po yung si Net na maging ano po. Kasi kawawa po siya. Lalo po sila na Lorna. Naghihirap po sila lalo ngayon.
Tapos sana po, lalo na po ikaw, Daddy Paul, sana po bibigyan niyo pa po si Nate ng pang-apat na chance para po baka po malay natin magtina po si Nate. Sana po ibalik niyo po siya maging scholar para po baka po mapag-isip-isipan ni Nate na mali po pala yung ginawa niya. Ikaw din ba, Mylene? Ganun ang iniisip mo? Apo. Sana po bigyan pa po si Nick ng chance po ng kasi baka po pinagsisihan niya rin po niya ngayon. Tsaka malay niyo po sabi po ni Russell nagbago na po siya or hindi na po niya uulitin yung ginawa niya po. And kawawa din po talaga si Nanay Lorna po kasi dami po niyang ako, tsaka meron din po siyang mga pong inaalagaan po. Tsaka hindi ko na po alam. Dapat po napag-isipan na dapat din nakahanda na din si Nate. Napag-isipan na din ni Nate na nahihirapan din yung nag-a-advise sa kanya. Tulad po ninyo, nakakadagdag pa po ng po ninyo problema. Parang dapat po ni Nate pag-iisipan ng mabuti din kasi sayang kung kasi mahirap po minsan lang po natin matatagpuan yung mga ganyan mga opportunity, kaya sayang po talaga. Kaya kung sinit man kung bibigyan man po siya ng pang-apat na chance, sana po di po siya pero hiling ko lang po sa inyo, hiling po namin ni Mylene sa inyo, Daddy po, sana po balik niyo po si Nate at sa inyo, sa lahat po ng PB team. Okay. Pero sorry hindi na talaga pwede. Hindi ko na siya mabibigyan pa ng 4th chance. Kasi pag binigyan ko ulit yun, alam ko na ulit ang mangyayari. At saka unfair. Unfair sa iba. Unfair sa iba na tinanggal ko nga yung iba na hindi ko binigyan ng 3rd chance. Saka 4th chance. Bakit ko bibigyan si Ninita? Hindi ko na siya mapagbibigyan pa kasi sobra na yun, tama na yun. Ay, nakakaya sa sponsor. Ako kaya kong tiisin yun. Kasi pamilya ko nga siyang tinuring, di ba? Kaya lang, kung ang magulangan natin, pag binibigyan ng disiplina ang anak, di ba, pinapalo? Even kayo, ng mga bata kayo, pinapalo kayo ng nanay nyo Pag nagkakamali kami, syempre ganun din ang gagawin ko. Hindi ko siya na pwedeng pagbigyan, sorry. Sa mga kababayan po natin na humihiling, may mga ilang nag-message sa amin na pagbigyan. But sorry po, hanggang doon na lang talaga tayo. Siguro hanggang doon na lang talaga yung kaya nating ibigay kay Ninita and kay Nanay Lorna. No? And actually, nag-message siya sa akin, nag-chat. Kasi diba sinuli ko na yung cellphone niya. Nag-chat ba sa inyo? Hindi po. Nag-hi siya. Alam mong ginawa ko, sinin ko, pagkatapos, binlock ko na siya. Alam niyo kung bakit ko binlock? Kasi ayoko nang makita yung mga ipopost niya. Mas masasaktan ako. Pag nakikita ko pa na nagpo-post siya ng ganito, may mga my day siya, yung isip niya minsan hindi naman nagtutugma dun sa pinopost niya. So mamaya maipost lang niya, may kasama siyang ganito. So ayoko nang makita yun. Kaya binlock ko na siya. So hindi naman ibig sabihin nung pang-block kumbaga gusto ko lang na hindi na siya ayoko nang makita yung mga gagawin pa niya na kasi binigyan na natin siya sa kanyang nanay Lorna kung ano ang gagawin niya. So
Si Nanay Lorna, di magbablog na lang din. Hopefully, makatulong sa kanila yon. At maging lesson, kahit sa inyo, maging lesson na seryoso talaga ako kapag nagkamali, tinatanggal na natin. Ha? So, kayong dalawa, magbuti kayo dito sa pag-aaral nyo. Yun lamang ang gagawin nyo dito kasi yun lang makakatulong sa inyo. Huwag na kayo makikinig sa ibang tao. Ha? O, kaya pasensya na ulit ha. Hindi natin mapagbibigyan ang hiling ninyo tsaka na ilan natin viewers na mapagbigyan ko si Ninita. Tama na yun. Siguro, kung magbago siya, mas maigi. Mas maigi kung magbabago siya para sa kanya na, sa pamilya niya. No? Okay? So yun mga kababayan, pasensya na po ulit kayo kung hindi ko napagbigyan ng hiling ng dalawang bata. So marami pong salamat at ako po ay babalik na rin ng Davao. Ano? Ayan, God bless sa inyo. Salamat, mag-aral kayong mabuti ha. Okay, salamat po. God bless you. Bye-bye. Bye-bye tayo. Bye-bye.